Amen. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, sa nasa labas, sa nasa online, at sa inyong lahat ng mga naririto. Magandang umaga sa inyo. Purihin ng Panginoon. Itong ating aralin sa umagang ito, ito'y karugtong lang nung aralin natin nung nakaraan. Sinasabi rito sa ating aralin, sabi dito sa 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa. Ano ba itong mga sangkap na ito na dapat pinapatay ito? Kapatid na Mike, tulong. Ay. Sabi po rito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan mga sangkap na yan, hanggat hindi natin pinapatay yan, nabubuhay yan sa ating pamumuhay, yung mga sangkap na yan. Alin ito, yung kapuuta, itong pakikiapid. Kaya nga, nagulat kami nung bumaba yung banal na protector natin. Marami siyang sinaysay na wag nang gawin natin. Kasi doon sa halimbawa natin yung pagbebeso-beso ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, pinagbawal na yan. Hindi na natin ginagawa yan. Kasi diyan sa mga bagay na yan, meron ngang walang mali siya sa puso, sa kanilang sarili. Talagang ginagawa niyan bilang pag-ibig sa kapatid. Pero hindi natin natityak na lahat ng gumagawa niyang pagbebeso-beso na yan, merong ganong layunin. Kasi sa protector ng galing yan, meron talagang nakitang protector dyan. Hindi lang, sabi nga ni kapatid na Froilan, kapag nagmensaheng ganyan, isipin nyo na kayo yun, yung binibigyan ng mensahe. Para mismo tayo mag-ayos sa ating mga sarili. Kaya ano ba yung mga dapat, kung tutuusin napakarami tayong dapat patayin sa sangkap na ating mga katawan Pakikiapid, karumihan, kalibugan. Alam nyo sa dami ng napapahamak ngayon dahil dyan sa kalibugan na yan Ultimo mga minor de edad, mga wala pang kamuwang-muwang, nagiging biktima niyan. Kaya dapat pinapatay yan, yung mga ganyang sangkap ng ating mga katawan. Dahil hanggat nabubuhay yan, hindi tayo makakalakad ng diretso sa Panginoon. Gagawa't gagawa sa ating mga sangkap yan, yung mga yan. Doon sa mga anak ng pagsuway, gagawa't gagawa yan sa ating mga sangkap. At yung sabi nga kanina ni kapatid na Ben, yan yung sandata ng kaaway. Yung mga pita ng laman na yan. Gusto mong lumakad ng matuwid, pero pag ikaw ay sinangkapan ng pita ng laman, sabihin mo, minsan lang naman hindi mo alam kung gaano kadalas yung minsan pag nawili ka na doon. Kaya kinakailangan, hanggat maaari patayin na yan, yung mga sangkap ng katawan na yan, patayin na. Kasi hanggang nabubuhay yan, gagawa't gagawa yan sa ating mga sarili, sa ating buhay. Ngayon, kung pinatay mo yan, hindi na yan hindi na yan magagawa dahil patay na Ano ang ipapatay mo diyan ngayon? Yun ang tanong. Paano mo papatayin ngayon yung mga sangkap na yan ng katawan na nasa ibabaw ng lupa? Yan, tinalakay yan doon kanina sa Roma 8:13 ba ng Roma yun? Sabi dito. Yung kung pinapatay ninyo, yung laman,
8:13. Sabi po sa Roma 8:13, Hmm. sapagkat kung nabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay patayin ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Ano ba yung spiritong tinutukoy diyan na dapat na siyang papatay doon sa mga gawa ng laman? Ito yung salita ng ating Panginoon kasi nung nakaraang Miyerkules, binanggit na natin 'yan. Yung sinasabi sa laman na wala kayong anumang mapapakinabang. Sa laman. Talagang kasi itong laman na ito subject for ano ito for distraction, for kailangan ngayon, ano yung salita na papatay dito sa ano ng laman? Ito yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito, ang mga sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, ang sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo, spiritual yan. Lahat spiritual yan. Kaya kung yan ang ating susundan, ang kabuuan niyan, yung Ebanghelyo. Kaya sabi sa 127 ng Pilipos, ang inyo lamang pamumuhay, maging karapat-dapat doon sa Ebanghelyo. Kasi sa Ebanghelyo, lahat yan, pati yung paghatol, yan manggagaling sa Ebanghelyo Ebanghelyo rin ang gagamitin At yung lahat ng mga ginagawa natin, ng laman, pag nabuksan yung mga aklat, makikita yan doon, sa aklat. Makikita kung ilang beses ka nagsinungaling, kung ilang beses kang gumawa ng kahalayan sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, ilang beses kang nagsalita ng hindi karapat-dapat, ilang beses kang nagbiro ng hindi nararapat, sasaysayin yan sa aklat doon sa mga aklat. Pero ang isang pinakailangan na manatili sa atin ay yung ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi doon pag nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, wala nang anumang hatol dyan Ibig sabihin, yan yung nasa ating Panginoong Jesucristo. Yung nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito binigyan itong diin sa atin ng ating banal na protector noong bumaba noong matagal ng panahon na First Friday na sinabi, ang inyong mga pangalan ay nakasulat na sa langit. Ngayon, yung ba'y mapanghahawakan natin na habang panahon ang ating pangalan ay nakasulat sa langit, sulat sa aklat ng buhay? Hindi. Kapag sabi sa Ezekiel, yung kaluluwa na nagkasala mamamatay At kapag namatay mo, wala sa aklat ng buhay. Kaya napakahalaga na ma-maintain natin yun. Paano natin ma-maintain yun? Ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito mga patayin na yung mga sangkap ng katawan na nanggugulo sa atin. Patayin ng lahat yan. Yung mga sangkap na yan. Napakarami yan Sa Efeso, sa unang Korinto 6:11, meron yan. Nandiyan. Galatia 5:19, nandyan din yan. Yung mga gawa ng laman na yan. Yan ang kinakailangan patayin sa ating pamumuhay habang nandito tayo sa ibabaw ng sanglibutan. Kasi yan, hinubad na natin yan. Yung mga bagay na yan, hinubad na natin yan. Huwag na natin babayaang magmultiply yan sa atin. Hinubad na natin yan Yan yung tinanggap natin. Nung tayo bautismuhan, sabi nga sa Galatia 3:27 ng Galatia, yung sino man na nabautismuhan kay Kristo, ibinibihis na si Kristo. Si Kristo ba nagbihis ng ganyan? Nagbihis ng karumihan, ng pakikiapid? Nagbihis ba ang ating Panginoon Jesucristo ng mga mahahalay na salita? Pagbibirong hindi dapat? Kaya yung pinapapatay sa atin yan, hindi yan aral ng ating Panginoon. Galing yan sa sanlibutan. Alam natin na ang sanlibutan, 5:19 ng unang Juan, ay nakahilig sa masama. Hindi nakahilig sa kabutihan ng sanlibutan. Laging sa masama kahahatakin ng sanlibutan. Bakit?
Sa 2:15 ng unang Juan. Nandito dyan lahat eh. Nagmumula sa sanlibutan. Yung masasamang kita. Basahin nga natin, kapatid. Sabi po dito sa 1 John 2:15 ba? unang 1 chapter 2, Oo. huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino may umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ng nangasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at masasamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya yan, pag hinahatak tayo niyan at napahatak tayo dyan, itapos tayo dyan. Pag nakiayon tayo, kaya nga sabi nga sa Roma 12, 1 into yata ng Roma yun, 12. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan, hanggat hindi natin pinapatay yan, hindi natin magagawa yan eh. Hanggat hindi natin pinapatay yung mga sangkap ng katawan na yan, aayon tayo sa takbo ng sanlibutan. Hahatakin tayo ng sanlibutan. Malakas ang hatak ng sanlibutan eh. Isipin na lang natin. Yung makarinig ng salitang hindi maganda. At natanim sa hindi mo na mamalayan sa isang araw magsasalita ka na rin ng ganung salita eh. Nahawa ka na eh. Kasi binanggit kanina, yung nakakahawa sa tao ay yung lumalabas sa bibig, hindi yung pumapasok sa bibig na tumutuloy sa tiyan. Yung lumalabas sa ating bibig, yun ang nakakahawa sa tao. Na kinakailangan ding patayin yan. Sangkap din ng katawan natin yan. Ang kinakailangan patayin yan. Lahat ng binanggit dito, kasi binanggit dito sa page 6 yata ng 8:30 ng Roma na, yung gumagawa ng mga ganung bagay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Binanggit yan sa Roma. Yung lahat ng gumagawa ng mga nakasulat na yan, binanggit din ng protector yan nung nakaraang bumaba. At maaaring yan rin banggitin pa uli sa atin sa pagdarating ng First Friday. Idalangin natin na sa pagdating ng First Friday, tumanggap tayo ng biyaya sa Panginoon at hindi yung kagalitan. Kasi dito sa ating aralin, dumadating itong galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Pagka itong mga hindi pinatay itong mga ito, diyan dumadating yung kagalitan ng Diyos eh. Kaya nga naranasan natin to na nasasaway tayo dahil nga itong mga sangkap na ito, gumagawa pa sa atin ito, hindi pa natin nalubusan napapatay ito, kaya ito pinapapatay sa atin, itong mga sangkap ng katawan na ito. Yan, binanggit dito, pakikiapid, karumihan, lumugan, lahat ng mga yan. Dapat pinapatay na natin yan eh, kasi tayo, hindi na tayo sa ating sarili. Tayo ay pag-aari na ng Panginoon. Kaya hindi na dapat lumalabas sa atin yung mga ganun. Maging yung mga pagbibirong hindi nararapat. Dapat naalis na sa atin yan. Hindi lang kayo, kasali ako doon sa dapat. Kaya nga simula nung bumaba yung protector noon, binubulay ko na yung aking sarili, kung ano-ano na ba yung talagang dapat na alisin ko pa. Kasi gusto ko ng buhay. Gusto natin ng buhay. Yung ayaw ng buhay ngayon, magpatuloy kayo doon sa inyong gawang hindi nakalulugod sa Panginoon. Kung ayaw ninyo ng buhay. Kasi binanggit na kung sino-sino ba yung pupunta ro sa dagat-dagatang apoy. Binanggit sa Apokalipsis yan nung pinag-aralan natin.
Sino ba yung papasok doon? At sino ba yung magmamana ng mga bagay na yung magtagumpay? Paano tayo magtatagumpay kung hindi natin pinapatay ang mga gawa ng laman na yan? Paano tayo magtatagumpay kung nasa atin yung mga pakikiapid na yan, karumihan, mga salitang mahalay, pagbibirong hindi dapat, nasa sa atin yan. Hanggat ginagawa natin yan, nandun tayo sa anak ng pagsuway. Kasi utos yan na hindi na dapat na lumalabas sa inyong bibig yung mga kahalay-halay. Yung masasamang salita, hindi na dapat lumalabas sa ating mga bibig yan. Kung ginagawa pa natin yan, nasa anak tayo ng pagsuway dahil sinusuway natin yung utos ng Panginoon na huwag na kayong magbiro ng hindi dapat. Sabi dito, kung magalit, hindi maiwasang nagalit kayo, huwag lulubugan ng araw ang inyong galit. Kapag lumubog ng araw at ang inyong galit, nananatili pa rin yung ating galit. Hindi, yan, pagtatanim na yan. Utos sa atin huwag lulubugan ng araw. Wala naman taong hindi nagagalit Pagkatapos ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon dito sa ating aralin sa Colosas, ano ang ating ibibihis ngayon? Pagkatapos na hubarin natin yung mga gawa ng laman na yan, patayin natin yan, anong ibibihis natin? Colosas 3:14. Basa kapatid Mike. Sabi po rito sa Colosas 3:14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mga agbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Pag nasa atin yan, naibihis natin yung pag-ibig na yan, unti-unti na tayo lumalakad doon sa kasakdalan. Tayo nasa proseso ngayon ng tayo ay lumalakad ngayon sa patungo doon sa kasakdalan. Kaya nga lang, minsan malungkot na nung bumaba yung protector, may mga sinesayang protector na dapat sa tagal natin na naglilingkod, sa tagal natin na pinapaalalahanan, dapat malilinis na tayo, hindi na tayo naging na tayo. Puso natin naging masunurin na, dalisay na yung puso natin, nagiging dalisay na. Pero bakit sa susunod na anniversary, 38th anniversary, pero meron pa rin hanggang ngayon, nandoon pa rin. Ang ibig ng Panginoon makita sa atin, yung nagiging sakdal tayo, patungo tayo doon sa kasakdalan. Nagiging sakdal tayo, nawawala na sa atin yung mga karumihan ng pag-iisip, yung mga bagay na salitang hindi nararapat, nawawala na sa atin yan. Yung pagbibirong hindi dapat, kasi pagbibiro, marami kasing pagbibiro, hindi mo alam na yung palang hindi na dapat. Hindi na applicable sa isang mananampalataya yung pagbibiro. Kaya dapat yan, hinuhubad na rin natin yan. Bilang hinuhubad, patayin. Kasi hanggang hindi pinapatay yan, gagawa sa ating mga sangkap yan. Kaya napakaano yung ating sabi rito sa 3:6, sabi rito, na dahil sa mga bagay na ito, sa mga bagay na yan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yan yung binibanggit natin. Dumadating yung kagalitan ng Diyos. Huwag natin sabihin na itong bumaba yung protector, satisfy ang Panginoon. Hindi. Parang merong hindi nagugustuhan ng Panginoon sa inilalakad natin.
sa pananalita pa lang ng banal na Espiritu, naaano na natin na talagang meron tayong mga nagawa na hindi nakakalugod sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Pero sabi nga ng kapatid na Froilan, huwag ninyong isipin kung sino yon. Isipin natin na isa tayo doon sa mga nakagawa ng mga bagay na yon. Ano man ang iyong katungkulan sa kapisanang ito, isipin mo na ikaw ay isa sa pinaalalahanan. Huwag kang magtuturo ng iba. Baka sa pagtuturo mo, yung kamay mo mapaluktot na ganun. Yung pala sa iyo. Kaya mahalaga itong mga pag-aaral natin. Sabi rito sa 7, na inyo namang nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. At dito sa 8, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang mga ito. Ang lahat ng mga ito, galit. Bakit pinalalayo tayo sa galit? Kasi yung galit, hindi yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pag ikay galit, kahit na ikay maraming salita ng Panginoon, ano yung salita ng Panginoon sa iyo matatakpan nyo ng galit Magsasalita ka ngayon ng mga bagay na masasakit, masasama. Kasi dala bugso ng galit. Kaya yan, pinalalayo sa atin yan. At isa pa yun sa Thessalonica, layuan ninyo yung bawat anyo ng masama. Kung alam natin na medyo nasa anyo na ng masama, umiwas na tayo. Kaya nga minsan, maging sa kapitbahay nga, umiiwas ako pagka yung alam kong yung magdudulot na sa akin ito ng hindi hindi naman ako galit sa kanila kung bagaman hindi ko sila binabati ng kaya lang umiiwas tayo doon, maging sa kasambahay mo minsan merong pananalita na parang mauwi sa pagtatalo ninyong, sa mag-asawa na lang, o sa iyong anak at sa iyong merong mga pangyayaring ganyan. Kaya yung galit, kapuotan, pinaalis sa atin yan, pinalalayo sa atin yan. Dahil maraming idudulot sa atin yan na hindi nakalulugod sa ating Diyos. Hindi natin alam kung ano yung mga nagawa natin na hindi nakalugod sa ating Panginoon. Kung kaya tayo ay nung bumaba alam natin na merong talagang nakita ang Panginoon na hindi kalugod-lugod sa Kanya. At naway sa darating na First Friday, maging karapat-dapat tayo na humarap sa Kanya na malinis din ang ating puso, malinis din ang ating damdamin upang tumanggap tayo ng biyaya, hindi yung kagalitan at yung sumpa. Kasi kung mananatili yung nasa pagsuway tayo, ang ating tatanggapin sa Panginoon, yung galit, yung kapuotan, yung saway, matinding saway, pagsaway. Pero kung tayo nililinis natin yung ating mga puso, yung ating mga sarili, nililinis natin sa pamamagitan ng salita. Kasi sabi sa Juan, araw-araw binabasa natin, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinasalita. Araw-araw ang Diyos yung nagsasalita sa atin Pag binabasa natin yan, yung John 15, yung John 17 na yan, awit 51, nililinis tayo niyan. Kaya nga lang, kung minsan, yun nga, sabi nga ng iba, kung binabasa lang natin, din man natin sinasangkap sa ating buhay, para lang tayo nagbasa ng comics. Pero itong binabasa natin, spiritual ito. Sabi nga, ang lahat ng sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kung tatanggapin natin yan, sa buhay tayo tutungo, sa buhay ang ating pagpunta, hindi doon sa takbo ng sanglibutan.
Kasi ang takbo ng sanglibutan talagang makikita naman natin ngayon. Sabi nga, makikita natin yung pagkakaiba ng naglilingkod ka sa Diyos at yung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Kasi yung hindi naglilingkod sa Diyos, saan sila naroon ngayon? Nandun sa sabungan. May bitbit na manok, may bitbit na bayong. Pero tayo, sinisikap natin, dito tayo pumunta sa gawain ng Panginoon, makinig ng salita ng Panginoon, at sa pakikinig natin ng salita, may ipamumuhay natin ito. Masusunod natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi sa Efeso 5:17, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Siyang may ibig na lahat tayo ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Makapamuhay tayo ng ayon sa katotohanan. Ano sabi rito sa Sabi nga rito sa Efeso 4:31, ano bang sabi, kapatid? Sabi po sa Efeso 4:31. ang lahat ng mga kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. Kadaldalan, minsan yung kadaldalan mo, hindi mo alam na nakakatisod ka na pala doon sa iyong kapatid. Dahil sa daldal ka ng daldal na hindi mo naiisip kung ano yung sinasalita. Nakakatisod ka na. Ano pa? Balik tayo doon sa 4:29. Kapatid. Efeso 4:29. Sabi po sa aklat ng Efeso. Efeso tayo, sa Efeso tayo. At, 4:29. At ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Kabilang yan sa mga dapat natin patayin. 4:25, kapatid, last verse. Efeso 4:25. 25 po. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga sangkap sa isa't isa sa atin. Okay. Salamat sa Panginoon. Yung oras, kailangan na ibigay ko na sa MC yung oras. Pray ng Panginoon, magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga sa Panginoon, purihin siya. Magandang umaga mga kapatid. Yun, no? Salamat sa Panginoon at sa aming mga panauhin sa umagang ito. Magandang umaga. Kapatid na Elmer, magandang umaga sa iyo. Purihin ang Panginoon. Bago tayo pumalaot sa ating pag-aaral, siguro, alang-alang sa mga bisita, baka mamaya, napapaisip kayo, sino kayong tinutukoy na Espiritu Santo? Sino ba yung protector na tinutukoy? No? Dahil hindi naman nabanggit namin, hanggang sa umpisa, hanggang sa pagtatapos. Ang masasabi ko lang, kasi kung ipapaliwanag po natin yung bagay na yan, masyado pong mahapang talakayan. Ngayon, kung interesado po kayo para malaman nyo kung sino yung binabanggit na Espiritu Santo o protector, no, manatili po kayo ng pagdalo ng mga gawain. At sa mga darating pong panahon, maunawaan nyo po kung sino yung tinutukoy na Espiritu Santo at yung protector. No. Muli, sa ating pag-aaral, salamat sa mga nagbahagian at salamat din sa mga nagbigay ng bilang. No. At natuwa ako sa pagkakanta ni kapatid na Alwin medyo praktisado na siya no? Ang galing ng pagkakatugtog sa kanya At ang galing din ng pagkakanta niya. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, magandang umaga sa ating mga kapatid na nakatungay sa online at yung mga kapatid nating nasa labas, magandang umaga din po. At ipagpaumanhin nyo, mga kapatid, kasi hindi naman lingid sa paningin ng bawat isa na yung ating pinagdarausan ng panambahan medyo may kaliitan. Pero sa mga darating pong buwan, kung loloobin po ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng medyo may kaluwagan na konti na panambahan.
medyo sakripisyo lang po yung pagpunta. No? Pero lahat naman ng bagay, nagagampanan naman kung ang bawat isa ay magkakaroon ng pagtutulong-tulong. No? Ngayon po, tungay po tayo mga kapatid sa ating aralin at mahaba naman po yung pagpapaliwanag sa sharing pa lang ng mga kapatid at sa pagbabagi ng ating kapatid na Guillermo. At nais ko lang pong magbigay ng karagdagan. Sabi rito, sa aklat po ng taga-Kolosas, na ito po ay isinulat ni Apostol Pablo, sabi rito, kung umpisan po natin sa 5, sabi rito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. No. General po to mga kapatid. Hindi lang po sa isang persona to, kundi sa lahat po ng mga sumusunod sa Panginoon. At sabi niya rito, ano-ano po yon? Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa. No. Yung bang ninanais mong lagi, no, kahit hindi dapat, ninanais, masamang nasa. Sabi rito, at kasakiman, at sinabi, yung mga bagay na daw to mga kapatid, sabi niya rito, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At alam naman natin, pagka sinabing mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ito yung bagay na karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Tuloy po natin, 6. Doon daw sa mga bagay na binasa natin sa verse 5, sabi niya rito sa 6, na dahil sa mga bagay na iyan, yung binabanggit po sa 5, no? Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos, kanino pa? Sa mga anak ng pagsuway. 7. Na inyo ring nilakaran ng una. Ibig sabihin, yung mga bagay na karumihan na ito, binabanggit ni Apostol Pablo na nilakaran daw natin ng una. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, sukat na ng nakaraang panahon. No? Mamaya po basahin natin yan. Sabi rito, na inyo ring nilakaran ng una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. 8. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Una, galit. Sabi rito. Pangalawa, kapuotan. Paghihinala, panunungayaw. Ano ba yung mababaw na salitang panunungayaw, mga kapatid? Ano kapatid? Diba yung mga, yung usong-uso ngayon yan eh. Yung mga magulang kung sigawan ng mga anak eh. Diba? Mga lapastangan, ang tawag doon. Sabi rito, dadapat ngayon, layuan ninyo layuan ang lahat ng mga bagay ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datiyang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. No? Ito yung binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. At ang kanyang pinatutungkulan, mga kapatid, yung iglesia na nasa Kolosas o yung mga kapatid na nasa iglesia ng Kolosas. Ngayon sabi po rito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na katawang na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, pag sinabing patayin, iniuutos. No? Hindi siya nagpapatutsada si Apostol Pablo, kundi rekta niya sinasabi na iniuutos niya na patayin ninyo. Kasi ito yung makakapagpahamak sa bawat mananampalataya. Basahin po natin. Hindi lang naman to ang tinutukoy kasi iilan lang to eh. Marami po. Basahin po natin muli. Yung binagit. Ano-ano ba yan? Sabi rito, Efeso. Muli ko lang babasahin yung binasa kanina. Itutuloy ko lang po ng pagkakabasa. Uumpisahan ko na po sa Efeso 24. No, 4. Sabi rito sa marami po yan bukod sa ating pag-aaral eh. Sabi rito 4:24, at kayo'y mangagbis ng bagong pagkatao
na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. No? Sa kabanalan ng katotohanan. Kasi meron pong kabanalan na wala sa katotohanan. No? Yung mga mapagkunwari, no? Yung mga nagsusuot ng mga habang damit, no? Mga may anyo ng kabanalan, dapat ikinakaila ng kanilang mga gawa. Kaya binanggit po yung salitang at sa kabanalan ng katotohanan. Ibig sabihin, pag ikaw ay lumalakad sa katotohanan, doon mo lang magiging katangian yung sinasabing kabanalan. Kinakailangan nasa katotohanan ka muna. Kasi kung wala ka sa katotohanan, hindi natin mararating yung sinasabing kabanalan. Kaya hindi po pwedeng maghiwalayan. Lumalakad ka sa kabanalan, sa katotohanan, nagkakaroon ka ng katangian ng pagiging banal. No? 25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ano ang pagkatapos? Ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Bakit po binabanggit ni Apostol Pablo yung salitang sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin? Kasi po, yung katawan, mga kapatid, maraming mga sangkap na binabanggit. Halimbawa, sa personalidad ng isang tao, pagka ang isang kabuuan ng tao, ano po nabubuo dyan? Mayroong mata, may ilong, may tenga, pero lahat siya pumapadab lang sa isang sangkap na katawan. Sa loob ng iglesia, ganun din po. Bagamat tayo nasa isang iglesia, yung iglesia niyan may mga sangkap-sangkap na kabahagi ng katawan. Kasi yung iglesia, ito yung binabanggit na ang ulo po, ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi niya rito, bababa ko na po ng, sabi rito, 26. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Pwede rin po palang mga galit, pero wag lang magkakasala. Ang Panginoon, pag nagalit, matuwid sa atin, kanina nga nabanggit, pag tayo daw po ay hindi naman tayo galit, ang pagkakabanggit kanina, sa isang tao, hindi naman tayo galit, pero iniiwasan natin. Bakit natin iniiwasan? Kasi baka pag nakita natin, baka pagsalita tayo ng di maganda Minsan may mga ganun tema, Pero hindi ko naman sinasabing mali yung binanggit kanina. Kundi sinasabi ko lang, yung natural na nangyayari sa tao. Kasi maraming nagsasalita na, hindi ako galit sa kanya. Pero ayoko siyang makita. Anong klaseng hindi ka galit ay ayaw mo makita? Di ba? Kasi nga, marami, nung araw na narinig ko rin hindi ako galit sa kasama ko sa trabaho, pero ayoko siyang nakikita. Kasi may salitang bakit ayoko siyang makita? Baka kung anong magawa ko sa kanya. Pero hindi ako galit. Di ba? May mga ganun, ayaw ng Panginoon ng mga ganung bagay. Pagka hindi ka galit, kailangan makipag-usap ka. Ayun kasi yung batas ng Diyos Di ba? Halimbawa, ganito. Sabi sa aklat ng Mateo, pag ikaw ay naghahandog ng hain sa Panginoon, at pag nalaman mong may galit sa iyong kapwa, ano ang utos? Ikaw yung walang katangian ng kumbaga ikaw yung mabuti. Ikaw yung walang ginawang masama. Pero ang batas ng Diyos, ikaw pa rin yung lumapit. Mahirap bang gawin, mga kapatid? Mahirap. Bakit? Kasi ang tao, ano ang katangian ng tao? Ang tao kasi, ang katangian, mapagmalaki sa kanyang sarili. Number 1 na katangian ng tao yan Wala ka namang kasalanan. Siya yung may kasalanan. Bakit ikaw yung lalapit? Hindi katangian ng ng tao Pero katangian yun ng Kristiyano. Kasi ang Panginoong Jesucristo, siya yung unang lumapit sa tao bago yung tao lumapit sa Diyos. Bago yung tao lumapit sa Kanya. Diba? Ayun yung mga batas na medyo may kahirapan, pero ating pinag-aaralan kasi ito yung talagang nangyayari. At sabi niya rito, ni bigyan daan man ang dyablo. Ito na, mga kapatid, 28. Ito yung ito yung binabanggit sa ating pag-aaral Yung ano ba yung pagkakasulat doon? Sabi niya rito, patayin, di ba?
yung mga sangkap ng katawan. Paano yung pagpatay? Ito po. 28. Ang nagnanakaw, ano ay sabi? Ay huwag nang magnakaw pa. Ganun yung pagpatay. Dati ang kamay mo malikot. Wala kang ginawa kundi mang-umit. Wala kang ginawa kundi magnakaw sa iyong kapwa. Paano mo papatayin yun, mga kapatid? Sa iba ka naman ba kukuha ng nanakawin mo? Sa ibang kapwa mo naman? Hindi ganun. Ano sabi? May nakita kang bukas na bag. Uumitin mo ngayon yung laman ng bag, lalo na kung yun sa pangangailangan mo. Ang sabi rito, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Period. Ibig sabihin, nagtatapos na doon. Kung nung araw may katangian tayo ng pagnanakaw, nakakilala ka sa Panginoon, alisin na yon. Walang question mark to eh. Period agad eh. Ibig sabihin, hindi na dapat gawin. Ano pa? Pagkatapos mong hindi magnakaw, sabi rito, bagkus, magpagal, na ano? Naigawa ang kanyang mga kamay. Matuto ka maghanap buhay. No? Nakala tuloy ako eh. Igawa ang kanyang mga kamay, saan? Nang mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kung dati, magnanakaw tayo. No? Hindi ko naman sinasabi katangian natin nung araw. Kundi sinasabi ko, kung inahalimbawa ko lang, dati magnanakaw tayo. Pagkatapos nating matuto ng katotohanan, hindi na punta tayo nagnakaw. Ano na ngayon ang dapat na maging katangian? Magpagal ka na rin kamay. Anong ibig sabihin? Maghanap buhay na po tayo. Para saan? Para doon sa mga ibang mga kapatid na nangangailangan. Hindi po tayo gaya ng ibang iglesia, mga kapatid, na ginagawang palabigasan yung mga member. Kundi tayo po ay naghahanap buhay para din po sa pangangailangan natin at sa pangangailangan ng kapisanan. Ito pa. 29. Anumang salitang mahalay, ay huwag lumabas sa inyong bibig. Ano ba yung mga salitang mahalay, mga kapatid? Yung pintasan mo yung kapwa, kahalayan na yan. No, kasi bakit? Diyos ang lumikha diyan eh. Tapos kung makita natin yung kapwa natin na ganto ang katangian, tapos ipinamumukha natin yung kanyang diferensya dahil wala siya masyadong personalidad na masasabi nating maganda, no? Salitang mahalay 'yon. No, yung nagsasalita ka ng hindi mabuti sa iyong kapwa, pinapaalis 'yan, no? Ayan yung mga bagay na pinapatay. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. No. Tuloy natin ha. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit, ano pa? Yung binanggit kanina ni Guillermo, at kadaldalan. Minsan, mahirap din yung masyadong madaldal, mga kapatid. Pero yung kadaldalan, katangian yan ng taong sanlibutan. No. Okay lang na maging madaldal ka kung lagi mong binabanggit ebanghelyo ng Panginoon, ebanghelyo. Pero kung nagdadaldal ka dahil sa kapintasan ng kapatid, hindi po yun mabuti. No. Kadaldalan, ano pa? Panglilibak, ano sabi? Ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. No? Ay yung bagay na pinapapatay. No? Meron pa yun eh, marami pa yun eh. Halimbawa, sa kapanahunan natin ngayon, malapit na po yung eleksyon, mga kapatid. Next year, May ata yan eh. Kung di ako nagkakamali, baka mga May 12 yan eh. Magkakaroon ng botohan. Magkakaroon ng kampanyahan. Ano ang sabi ng banal na kasulatan?
Pinapaalis din patayin oh. Basahin natin. Sabi rito, sabi sa ikalawang Timoteo, sabi rito, chapter 2. Pinapauna ko lang, sabi rito, chapter 2. Sa chapter 2, verse 3 na, sabi rito. Sabi sa ikalawang Timoteo, sa chapter 2, verse 3 up to 4, sabi rito, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ano pa sabi? Sino mang kawal na nasa pagkakakawal, ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Tayo po mga kapatid, nasa katangian ng pagiging kawal ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung bilin ni Apostol Pablo? Hindi po tayo nakikihalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Ano yung tinutukoy na buhay na ito? Yung buhay ng sanlibutan. Bagamat tayo ay naririto pa sa sanlibutan, pero yung pag-uugali bilang kawal, ano ang kinakailangan? Hindi kagaya ng tao ng sanlibutan. No. Ayan po yung tinuturo tungkol doon sa ating pag-aaral na dapat na maging katangian ng sino mang nananampalataya. No? Kaya kung ating itutuloy-tuloy yung pag-aaral, maganda yung mga pag-aaral natin, mga nagdaan nagbibigay itong inspirasyon, nagbibigay pagpapatibay, at higit sa lahat, nagbibigay ng pagpapaalala sa bawat isa sa atin. Ano ba yung kahalagahan ng pagpapaalala, mga kapatid? Bakit ganun magpaalala ang Espiritu Santo? Ano ba yung kahalagahan yan sa bawat isa sa atin? Upang tayo ay, patuloy na lumakad sa katotohanan. Ayon ng Panginoon Ayon ng Panginoon na ang paglakad hindi matuwid Kasi pag napipintasan ang mananampalataya, napipintasan ang iglesia ng Panginoon, napipintasan ng Panginoon, no? Dahil bakit? Sa hindi mabuting gawa ng nasa pagkakawal, no? Yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya sa ating mga naglilingkod, no, sa Panginoon, ito yung mga bagay na lagi natin pinag-aaralan at lagi natin pinagsasalusaluhan para sa para sa lalong ikapagsisikap pa natin ng pagsunod sa Panginoon, no? Kaya nga po, sabi rito, doon na po tayo, no? Medyo mahaba ito. Baba ko na po sa isa pa. Sabi rito, patay nga ninyo ang inyong mga sangkap na katawang nanga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ko po pwedeng talakayin ng isa-isa, mga kapatid. Kasi masyado pong mahaba yung pagtatalakay sa isang letra lang Halimbawa, yung salitang pakikiapid. Hindi lang po tinutukoy ito sa mga may asawa o may mga pananagutan Yung pakikiapid sa spiritual, naglilingkod tayo sa Panginoon. Tapos mas gusto natin din maglingkod sa tao ng sanlibutan. No, halimbawa, ganito. Lagi nating halimbawa, gawain ng pagsamba. No, mas inuna natin yung tawag ng laman, kalayawan. Imbis tayo pumunta tayo ng panambahan, pupunta tayo sa lakad natin. No? Tapos baka mabanggit pa natin, alanganin kasi yung gawain natin. No? Wag ganun. No? Ang gusto ko lang malaman, halimbawa, gawain linggo, no? Gawin mo na yung sarili mo na linggo, pupunta ka. Hindi yung porket meron kayong reunion, isasabi mo rin linggo. No? Yon? Pakikiapid yun. Kasi bakit? Mas inuna mo yung gusto na sanlibutan kaysa sa dumalo ka sa Panginoon. Pero kung halimbawa namang may lakad kayo ng ganito, no, huwag yung itatapat ng Miyerkules at Linggo, no, para hindi tayo matawag na nakikiapid, no, sa Panginoon. Ang gusto ko lang malaman, mga kapatid, na at banggitin sa inyo, pag sinabing pakikiapid, hindi lang yung ayon sa laman.
meron din pong pakikiapid ayon sa Espiritu. Yung mas pinipili natin yung kalayawan kaysa sa dumalo ng gawain. No, ayan po yan. Tuloy po natin ha. Karumihan. Ay may mga karumihan. Minsan sabi rito, James, sabi rito sa Santiago, sa 1:21 ng Santiago, sabi rito, nasa 5 pa lang tayo, maubos na po yung oras natin, sabi rito, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At pagkatapos, at tanggapin ninyo na may kaamuhan ang salitang itinanim na makakapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Ano po ang binabanggit? Ihiwalay daw yung lahat ng mga bagay na karumihan. Kanino po pinatutungkulan? No, sa bawat mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ilang minuto na po mga kapatid, no? Tuloy ko lang po. Sabi rito sa 6, doon sa binanggit sa 5, sabi rito, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating daw po yung kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Siyempre, wag muna natin banggitin yung tungkol sa Diyos. Sa atin na lang po. Sa atin na lang mga magulang. 'Di ba pagka may mga anak tayo ng yung sobrang pasaway? 'Di ba? Nagagalit po ba tayo? Siyempre hindi. 'Di ba? Opo, nagagalit. No, sorry. Pagka may anak tayong masuwayin, hindi po tayo natutuwa diyan. 'Di ba? Kinagagalitan po natin 'yan, no. Pag pinag-usapan natin yung sa Diyos, ganun din po, no. Pagka may mga mga pasaway o yung sinasabing mahilig ng pagsuway, nagagalit po ang Diyos diyan na makapangyarihan sa lahat. Sabi nito sa 7, na inyuring nilakaran ng una. No. Masuwayin tayo sa Panginoon sa gusto ng Panginoon nung araw. Tayo diyan masuwayin. At sabi niya rito, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Nang tayo po'y nangabubuhay pa ayon sa sanlibutan, nilakaran din natin yung mga bagay na yun. Tayo, nang hindi pa nakakakilala. Pero nang tayo po ay nakakilala na, anong sabi ng banal na kasulatan? Basahin po natin. Sabi po rito sa aklat ng, saan ba yun? Sabi rito, sa chapter 3. Ito. Sa chapter 3, verse, umpisan ko sa 2. Chapter 3, verse 2 up to 3. Sabi rito, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. 3. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon, ay yung binabanggit sa ating pag-aaral di ba? Kaya dito, ang pagkakabanggit naman, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang. Ano pa? Mga suwail. Mga nadaya na nagsisipaglingkod. Kanino? Sa sari-saring masamang pita at kalayawan. Ganito tayo dati Ganito tayo nung araw di ba? Na nagsisipaglingkod sa sariling masamang pita at kalayawan na nangamumuhay sa masamang akala at kapanaghilian, mga napupuot, sabi rito, at kayo'y nangagkakapuotan. No? Nung araw, ganon. Pero na ipaliwanag ni Apostol Pedro, yung katangian natin ganito, nang hindi pa tayo nakakilala,
Ano yung sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid? Basahin po din natin. Chapter 4 ata yun ng unang Pedro. Sabi rito, ito, umpisan ko sa 2. Unang Pedro, chapter 4, verse 2. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Yung natitirang panahon natin. Sabi ni Apostol Pedro, huwag na daw tayong mga bubuhay ayon sa laman. At sabi niya rito, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. 3. Sapagkat sukat na. Kumbaga sapat na, mga kapatid. No, yung salitang mababaw po sa sukat na, no, kumbaga ito yung sa mababaw na salita, sapat na. Sabi rito, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon. Ano yon? Upang gawin ang mga hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung katangian na binabanggit, no, ay daw po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi akala ng marami, pagka pinag-usapan natin yung salitang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung ginagawa ng iba. Yung pupunta ka, magpapahid ka ng panyo, ihila ka ng lubid, makikipagsiksikan ka pagka araw ng birthday ni kapatid na Kati, sa Quiapo, diba? yung January 9. Diba? Maraming ganyan sa Quiapo eh. Hindi lang sa Quiapo, sa bawat bayan. May mga ganyan eh. Hindi lang po yun tinutukoy na pagsamba sa Diyosan, mga kapatid. Hindi lang yun. Saan ba yun? Sa aklat po ng unang Samuel, sa chapter 15, 22 ata yun, o 23, yung katigasan po ng ulo, pakinggan nyo to mga kapatid, no? Lalong-lalo sa mga kabataan, yung katigasan ng ulo, bahagi po yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? At pag sinabing sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, ikaw po ay nasa kalagayan ng kinagagalitan ng Diyos. No? Ayaw ng Panginoon na ang tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Hindi po yung lumuluhod ka lang sa mga ginawa ng mga kamay. Pinagpapahid ka ng panyo. Pag nasa harapan ka, basta nasa harapan ka, 'di ba? Hindi lang po 'yon. Pagka ang isang tao may katangian ng ganito sa binasa ko sa verse 3, tayo daw po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ayaw ng Panginoon sa mga taong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang po yung mga ribulto, kundi yung mga masasamang gawa, ito po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. At yung mga bagay na yan, ay yung bagay na sapat na pinagdaanan natin nung araw. No? Magandang umaga mga kapatid, purihin ng Panginoon at babalik ko na po sa ating. Salamat sa Panginoon.